Today is the 25th of February. So ngayon ni anniversary ng People Power. So I decided na gusto kong gumawa ng quick movie review tungkol sa dekada 70. Dati, nakikita ko na siya sa TV pero parang nung time na yun hindi ako ready na panoorin siya. Parang may certain level ng takot or hindi lang siya appealing sa akin nung bata ako kasi parang siyang ang dark, ang nakakatakot. Basta, parang hindi ko siya maintindihan and I didn't wanna watch it noon. Pero ngayon, syempre, nag-mature tayo tapos sa UP tayo nag-aaral. So yun parang ang gusto kong matutunan. And pinanood ko siya kagabi. Ito yung mga thoughts ko. So yung kwento niya is about a middle class family nung panahon ni Marcos nung martial law. Kung paano nila navigate yun. Base siya actually sa novel ni Lualhati Bautista. Hindi ko alam kung gaano ka-faithful yung movie dun sa novel. Pero personally, nagustuhan ko yung movie. Tatlo sa mga nagustuhan ko sa movie. Yung story progression nila, yung pagkakapakita kasi niya is per year. So ito yung year 1960 something, ganyan, late 60s, and then parang halos isa-isa sa mga early years ng 70s nung nag-start na yung martial law. Tapos makikita mo doon yung growth ng characters. So halimbawa, yung mga anak, so ang bata pa nila nung start ng movie, and then may mga beliefs sila as children na nakikita mo nagbabago or nag-evolve. At may mga nangyari nung bata sila na na-foreshadow yung mangyayari in the future, at least metaphorically speaking. At the same time, maganda rin kasi yung growth ng parents. Kasi marami silang anak, it's puro lalaki. Maganda yung flow ng kwento. At makikita mo talaga yung from before, during, tapos yung padulo nung time na yon. Pangalawa na gustuhan ko dun sa movie is napaka-bold niya. Hindi siya bold, pero yung ang intense nung movie. And I guess I understand kung bakit nung bata ako hindi ko siya ma-appreciate or hindi ko siya maintindihan kasi it's very dark. I mean, the subject matter is dark. It makes sense kasi it's based on a very dark period in the history of the Philippines. So, ang galing nung pagkaka-capture na-feel ko na this must be how it felt like nung panahon na yun. Kasi grabe yung torture scenes ni Piolo tsaka ni Jong, grabe. At yun yung isa yung mga naalala ko nung bata ako na nakikita ko sa TV, ganyan na parang, oh my God. Kasi naalala ko yun yung parang they were being electrified. Tapos parang naka-solitary, naka-Bartolina. Basta, the torture scenes were very graphic. It makes you feel yung intensity nung time na yun. Tapos yung pangatlo na gustuhan ko is star-studded cast siya. At hindi lang to say na star-studded cast siya, pero yung level kasi ng performance. Kasi yung lead na yung parent, si Vilma Santos siya, si Christopher De Leon, ang galing nila. Hindi naman ako Vilman yun or whatever, pero grabe, damdam ako yung emotions ni Vilma as the mother. Tapos si Christopher naman, ang galing nung pagkakaano niya. Kasi na-embody niya yung misogyny na yung ito yung paniniwala na the patriarchal type na ganito paglalaki, ganito dapat. Tapos very tough siya. Tough but fair. Kasi ang galing din kasi may napakita rin niya na kailangan ang lahat ng tao, lahat ng lalaki dapat meron ka pinapanindigan. So, ang galing na napanghawakan niyo yun. Yung growth nilang dalawa dun sa kwento. Ang ganda ng evolution nila. Tapos yung mga anak, so nandiyan si Piolo as the panganay na wow, ang galing ni Piolo. Kasi siya yung aktivista, siya yung namundok, siya yung na-immerse sa mga tao. So siya rin yung na-torture. Grabe yung performance ni Piolo. Tapos nandun si Carlos Agassi na second child na. Second ba siya? Basta anyway, siya yung na gusto niyang magtrabaho sa US, maging Navy, if I'm not mistaken. Doon pa lang may difference na ng opinion. And then si Marvin naman is more on the artistic side, so nakarelate ako kasi yung way niya of protesting is through art, through writing, through theater, and very relatable. Tapos, marami mga cameos din, like sina Chris Aquino, sina Tirso Cruz III, yan. And ang dami, ang galing ng mga performance, and very veteran actors. And it makes sense din kung bakit yung movie, ang daming awards na napanalunan. Tapos yung siguro hindi ko nagustuhan is yung quality kasi, naiintindihan ko naman. If you compare standards natin today versus nung ginawa yung movie, I think it was early 2000s. Siyempre, iba pa din. Pero, alam mo, for the time, maganda na siya. And even the visual storytelling, the cinematography, maganda siya. Yung baka ma-jar lang kayo kung hindi kayo sanay nanonood ng mababang pixel or, yeah. Pangalawa, hindi ko siguro nagustuhan at first is the complexity. Kasi nga, for me, it needs a certain level of maturity and level of understanding para mo ma-appreciate yung kwento niya. For example, kung bata ka, immature ka, wala kang pakialam masyado dun sa mga nangyari. Parang hindi mo siya maiintindihan or magugustuhan. Pero, pagka dumating ka na kasi sa point na yun na
curious ka na at gusto mong malaman. Maganda yung kwento. Yung pangatlo na hindi ko nagustuhan is yung very patriarchal nature nung characters. But actually, that's a very good thing. Kasi kung ganun talaga yung mga tao dun nung panahon na yun, madadama mo siya as a viewer. So, kung ikaw ay curious ka sa history, gusto mong ma-appreciate or gusto mong magkaroon ng deeper context kung bakit people say na that time was very dark or maraming mga nangyari na hindi maganda nung panahon na yon. At kung kunwari hindi ka pa sanay or hindi ka open sa idea na mag-research ka ng in-depth about it, it's an easy step to just watch the movie. Among other things, kasi marami pa tayong pwedeng gawin. But watching the movie, seeing yung emotions na na-capture nila in the story is a very good first step for understanding yung pinanggagalingan ng mga tao, especially the people who survived. It's very timely kasi, even though today is the anniversary ng People Power, it's not recognized as a holiday, diba? So, you should never forget yung mga mistakes nung nakaraan. Otherwise, maulit yung mga pagkakamali. So, yan lang. Hanggang sa muli.